Una, ang Ebanghelyo natin ay tumutukoy sa tinatawag nating patotoo. No? Sa sulat ni San Juan, narinig natin na ang patotoo sa Espiritu, sa dugo, at sa tubig. Narinig din natin na si Jesus ay ang patotoo ng Diyos Ama. Sa Ebanghelyo ay nakita natin na pagkatapos pagalingin ni Jesus ang isang ketome ay pinagbilinan niya ito na magpakita sa saserdote at magandog ng alay sang-ayon sa iniutos ni Moises bilang patotoo na siya ay magaling na. So, ang ating pagmimilay ay patotoo. Kahapon ay isa po sa mga balita ay narinig ko yung nagsampa ng kaso si Big Soto sa isang direktor na libel. 18 counts ata yun ng libel. So, bahagi yun paggawa ng teaser na ginawa niya sa kanyang pelikula. So, pagkakataon. Kaya nga, kumisan, may tatanong natin, ano ba yung ipinapahayag natin? Patotoo o pasinungalingan? Ay bahagi yun. Una ay mag-ingat po tayo sa ating ipinapasa ng mga balita. Pagkakataon na kung saan ay makita natin, lalong-lalo kapag wala tayong pruweba. Hindi natin pwedeng sabihin na, hindi, narinig ko lang din yun eh. Narinig mo lang pala eh. Ay, kung narinig mo lang pala, ay hindi yun sapat para ibalita mo sa iba. Kasi kung hindi, ay pwede kang sampahan ng libel. Kahit na sa social media, kapag kayo nag-like at nag-share sa isang bagay na wala kayong hawak na katotohanan, pwede ka mo kayong sampahan ng libel. Bahagi yun. Bakit? Nag-share ka ng sinabi niya. Ano lang ang may sinabi? Siya naman yung may sabi. Pero ang tanong ay, may hawak ka bang katotohanan? Wala po. Ay, hindi mo dapat sinabi. Wala ka palang hawak na katotohanan. Kaya mag-ingat tayo, baka mamaya ang ating ipinangangalat ay hindi patotoo. Ngunit pagsisinungaling. Kaya bahagi yun na makita natin na una, ay kapag sinabi natin patotoo, ay sabi nga natin, ay hindi lang pwedeng sabi-sabi. Mayroon tayong maliwanag na ebidensya. Kahit na siguro sabihin natin na yun ang sinasabi ng marami. Kahit na ilang daang libo ang magsabi nun, at pagkatapos wala kang pruweba, ay pwede kang sampahan ng kaso. Bakit? Hindi mo alam na kung ang kahit na marami ang nagsabi na tungkol sa pinangahawakan mo ay totoo o hindi.
Ang pinangawakan mo lang ay maraming nagsasabi. Pero wala kang pruweba. At ano yung pruweba? Nagpapahayag ng katotohanan. So ano yung pinapahayag mo? Ay, kasi nangalinaw. Kaya nga sabi sa Juan, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Medyo mabigat yung ipinahayag ko ni San Juan sa kanyang sulat. Kaya, bahagi ko yun. Huwag natin ibahagi ang mga bagay na hindi natin hawak ang katotohanan. Or else, tayo ay alin? Tayo ay nagpapahayag ng mga bagay na labag sa katotohanan. Kaya, kung talagang gusto natin makita yung katotohanan, kumuha ka ng ebidensya para bahagi yun na makita natin. Sapagkat pagkakataon, hindi tayo naging katotohanan. Kaya mabigat yung panya ni San Juan Evangelista. Ang patotoo sangayon sa dugo, sa tubig, at sa Espiritu. Pero hindi muna natin pagnilay-nilayan. Ang pagnilay-nilayan muna natin ni Alin. Yung pagkilos natin at yung mga ipinapahayag natin ni Alin ay sana ay mayroong basihan na katotohanan. Hindi lamang mga salitang bahagi lamang ng salita ng ibang tao. Pwede sabihin na, yun ang katotohanan, sinabi ng ibang tao. Pero kung totoo yung sinabi ng ibang tao, hindi. Kung wala kang pruweba, hindi katotohanan. So, anong gagawin mo? Itigil mo. Huwag mo ipasa sa iba. Bahagi mo yun na makita natin. Kaya, pagkakataon na kung sana maunawaan natin yung pahayag na ito. Kasi kaya nga sinasabi ng simbahan na alin, mag-ingat tayo sa chismis. Kasi kung ito ay alin, walang maliwanag na pinanghahawakan na katotohanan. Pangalawa, ay may katotohanan na maaaring tama lamang sa iyo. Hindi nahulugan na para sa lahat. Katulad na ng halimbawa ho, ako'y nagmisa kanina sa Candelaria. Walang kuryente doon. Hindi ko pwedeng sabihin na, hindi, may kuryente. Dito may kuryente. Sa bayan. Pero doon, walang kuryente. So, ang katotohanan nila rin, wala silang kuryente. Ang katotohanan natin dito rin, may kuryente tayo. Hindi ko pwedeng ipagpumilit na ang katotohanan na ito ay katotohanan rin nila. Mayroon silang sariling katotohanan. At kadapat, maging maingat tayo. Alam nyo, isang mabigat na halimbawa dyan, ang sabi sa akin ng isang doktor, i-share ko lang din. Sabi ng isang doktor, alam nyo kung bakit ngayon marami na yung may sakit? Kasi gawa ng self-medication. Kung ano-ano yung pinag-iinom natin. Marami ngayon ang dialysis. Bakit? Kung ano-ano yung ininom natin hindi naman sinabi ng doktor. Kaya ano nangyari? Ay dinadali yung ating atay. Gamot yun, tama. Pero kung hindi yung ating gamot, kasi father, sabi ng aking kumare o ng aking kumpare, gumaling siya roon. Ay katotohanan yun ng kumare mo at kumpare mo. Pero hindi nangulugan na katotohanan mo yun. Anong dapat? Pumunta ka sa doktor mo
at magpa-check up ka para makita mo kung yun din ang dapat na gamot na iinumin mo. No? Tal ngayon naman, mayroon na tayong doktor sa ating bayan. No? Kasi minsan sinasabi ng iba na mahal magpa-doktor. At least ngayon mayroon tayong doktor dyan at least libre. No? Pumunta tayo dyan. At kung anong sabihin ng doktor, yun ang para sa atin. No? Yun ang katotohanan mo eh. No? Eh, Father, kasi yun ang nakita nila. Kung saan yung narinig natin sa mga dyaryo, sa radyo, nakita natin yan sa dyaryo, sa TV, nakalagay kaya din. Yung mga nagpatotoo, gumaling ako rito. Good. Gumaling ka rito. Pero ano nasabihin later on? Nakalagay, no therapeutic effect. Sa Tagalog yan eh. Ito ay hindi gamot. Maririnig namin yun. Ito ay hindi gamot. Okay, gumaling ka doon, pero hindi yun ang gamot. So, anong sinagsabi noon? Nakalagay doon ay FDA. Anong ibig sabihin ng FDA? Food and Drug Administration. Sinong paniniwalaan mo? Yung Food and Drug Administration o yung binayaran para with quotation mark, magpatotoo doon sa gamot, sa iniinom na yun, na sinasabi ng FDA na ito ay hindi gamot. Ano? So bahagi yun, tawag na natin din yan, hindi gamot mo yan, supplement. Ang supplement ay hindi gamot. Ano? Pero pag minsan sinasabi na gumaling ako rito, supplement na yan hindi nga yan gamot. Ano? Kaya mag-ingat po tayo. Sabi nga natin, pwede na siya gumaling doon sa gamot na yun. Pero hindi na ulugan na para sa iyo. Pangatlo, yung katotohanan, nagpapagaling. Kapag tayo ay nagugulumianan, kaya po kalimitan sa atin, marami ngayong mga tao natin na stress. Bakit? Naniniwala tayo sa sabi-sabi. Yan ang pinaniniwalaan natin eh. Hindi natin pinaniniwalaan ang prueba. Ang pinaniniwalaan natin ay sabi-sabi. Anong sabi nga? Ang naniniwala sa sabi-sabi, walang iwala sa sabi-sabi. Kaya isa mo yun sa nagdudulot ng stress sa tao. Yung naniniwala sa sabi-sabi. Kaya kung kapag hindi ko tutuluyan, wawasakin ka niya, sisirain ka niya. Kasi kung totoo yan, ay buuuin ka niya, pagagalingin ka niya, aayusin ka niya. Bahagi yun na kung saan ay makita natin. At yung pagkapahayag ng katotohanan ay isang pagkapahayag natin ay makita natin bumubuo, hindi nagwawasak. Kasi yun ang pinahayag ni Jesus eh. Anong sabi nga ni San Juan? Si Jesus ang patotoo ng Ama. At anong sabi ni Jesus ngayon sa Ebanghelyo na ito? Nais ko gumaling ka. Ba't hindi tayo gumagaling? Malayo tayo sa katotohanan. Kaya kung minsan hindi tayo gumagaling, bahagi yun. Kaya kung minsan nag-overthink tayo, isang bagay na wala tayong basihan. Kaya dalog natin sa harapan ng buong may kapal. Kasi ito yung pahayag na Ebanghelyo natin ngayon sa mga araw nito, pati yung ating pagbasa. Ang patotoo. At maliwanag ko sa sinabi sa Ebanghelyo. Anong sabi yun ni Jesus? Pinagaling na ni Jesus nawala na yung kendo. Siguro naman nakakita na kayo, ewan ko lang, nakakita kayo ng kendo. Pero ibig sabihin, sugat. Anong sabi ni Jesus? Hindi niya na sinabi na, magaling ka na. Anong sabi ni Jesus? Magpakita ka sa sacerdote. Bakit? Kasi yun yung nasa batas ng lumang tipan.
Kapag ang isang tao may ganito, para masabi mong magaling na, nakasaad na agad, magpapakita ka sa saserdote. At yung saserdote ang magsasabi na magaling ka na. Kinikilala na Jesus ang kapangyarihan na tinatanggap ng lipunang ginagalawa. Kaya bahagi ko yun. Sana makita ko natin na makita natin na may kanya-kanya tayong kung tawagin natin lugar. Kapag pinag-usapan natin sakit, pumunta ka sa doktor. Yun ang may kapangyarihan doon. Kung gusto mo na katarungan, pumunta ka saan? Sa husgado. May mga tao na nakatalaga doon. At anong sabi ni Jesus? Magandong ka ng anay sa ayon sa itinalaga ni Moises. An act of offering. Pupunta siya. At saan siya pupunta? Doon, sa Jerusalem. Kasi doon lang naman yung pag-aalay sa templo ng Jerusalem. Hindi yung naghahanto ng alay sa mga sinagoga ng panahon na yun. So, ibig sabihin, pinagalingan na Jesus yun. Pero kinikilala niya yung kapangyarihan na sumasakop o kung tawagin natin proseso na dapat na pagdaanan ng tao. Tayo ay hindi dapat umusga sa mga bagay na hindi natin sakop. At yun ang nakikita po natin. Kaya yun ang maliwanag natin. Patotoo. Kaya mag-ingat po tayo. Baka mamaya hindi tayo nagpapatotoo. Baka yung pinangangalan natin ay mga bagay na malayo sa katotohanan.